gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Mitch Adaptar at ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa panitikan ni Odguero Nonukal na ang We Are Going. Si Odguero Nonukal ay ipinanganak bilang si Kathleen Jean Mary Ruska at siya rin ay orihinal na Australianong aktivista bilang politika, artista at edukadora. Siya rin ay pinanganak noong 3 ng Nobyembre 1920 sa Queensland. Siya rin ay kilala bilang si Kat Walker o bilang si Kathleen Ruska. Nag-aral si Odguero Nonukal sa Dunwich State School at pagkatapos siya ay namasukan bilang domestic servant. Sumali rin siya sa Australian Women's Army Service noong 1942 at noong dekada 60, lumitaw siya bilang isang tanyag na manunulat na aktivistang politika. Siya rin ay kinilala bilang kauna-unahang Australianong nakapaglikha at nakapaglimbag ng mga aklat at ng mga tula. Siya rin ay namatay ng dahil sa sakit na cancer noong 16 ng Setyembre 1973. Nailathala ang tula ni Odguero Nonukal na pinamagatang We Are Going noong 1964. Ipinapakita din sa kanyang tula ang epekto ng kolonyalismo sa Briton sa buhay at kultura ng mga mamamayan sa Australia. Inilalarawan din sa kanyang tula ang mapanirang kolonyalismo at pakikipagbaka upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng mga mamamayan sa Australia. Bago ko simulayan o tatalakayin kung saan nga ba napapatungkol ang tulang pinamagatang We Are Going ni Audrey Nonukal, ay babasahin ko muna ang kalahati ng piyesa nito. Ito ay nagpapatungkol sa pag-colonize sa isang lugar, kung saan inilarawan ng tribo bilang semi-naked band or subdued and silence, na ang ibig sabihin ay kaunti lamang sila at parang natalo sila or naapi. Ang dating burial ground o tinatawag ng sagradong lugar para sa ritual ay napanatili ang mga puting tao na abala sa kanilang sariling gawain. Masakit na imahe ang Robbers May Be Cheap here dahil pinakita nito na ang banal na lugar ay ginawang tambakan ng basura. Sa kabila ng pagkawala ng pisikal na espasyo, ipinahayag ng tribo na sila pa rin ang tunay na nagmamay-ari ng lupa. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nakaugat sa seremonyas, batas ng matanda, alamat ng Dream of Time, at mga alaala sa pangangaso at paglalaro. So, sa tula o sa unang linya na ito ay We Are Lightning Bolt Over the Gefembahil, ito ay patungkol sa pagkawala ng kanilang kultura at tradisyon at pagkakakilanlan bilang isang lahi. So, sa simula, makikita natin sa simula na ang katutubo ay may connection or ito ay konektado sa kalikasan dahil inihahambing nila ang kanilang sarili sa kidlat, anino, kulog at madaling araw. So, ibig sabihin nito, sila ay bahagi ng kalikasan o kapaligiran at lalo na sa kanilang mga ninuno. So, habang nagpapatuloy ang tula ay makikita natin rito na unti-unting nawawala ang kanilang tradisyon, kultura at kalikasan, lalo na ang kanilang mga hayop na kung saan binanggit sa tula na ang agila, emo at kangaroo, at lalo na ang kanilang tradisyon na kung saan ang pangangaso, ang kanilang pagtitipon, lalo na ang boring at corybori na kung saan ito ay may mahalagang papel or bahagi sa kanilang lahi o katutubo, lalo na ito ay simbolo sa kanilang pagkakaisa sa kanilang lalo na ito ay simbolo sa kanilang pagkakaisa sa kanilang komunidad. Ngayon, narito ang buod.
Una, sinimula ng Makata ang tula sa ikatlong panauhan na nagsasalaysay na ang mga tao ay dumating sa isang maliit na bayan. Ibig sabihin, ang nagsasalaysay ay isang tagapagmasid lamang at hindi kabilang sa kwento. Dahil dito, nagkaroon ng mas malawak at objektibong pagtingin sa mga pangyayari. Mula pa lamang sa simula, makikita na ang focus ng akda ay ang pagdating ng isang grupo ng mga katutubo sa isang maliit na bayan. Pangalawa, binanggit niya ang mga katutubo ng Australia na dumating sa bayan bilang isang semi-naked na grupo na tahimik. Inilarawan ang mga katutubo bilang halos hubad at tahimik na dumating bilang isang grupo. Ang pagiging halos hubad nila ay maaaring sumisimbolo sa kanilang likas at tradisyonal na pamumuhay, malayo sa impluwensya ng makabagong sibilisasyon. Samantala, ang kanilang pananahimik ay maaaring nagpapahiwatig sa kanilang pag-iingat, takot, o kaya naman ay ang pagtanggap sa mapait na katotohanan na sila ay wala ng kapangyarihan sa lugar na dati ay kanila. Pangatlo, sila ang dalisay na tribo at ang natitirang bilang ng mga tao sa tribo na tahimik at ayaw makipag-usap kanino man. Ipinapakita nito na unti-unti nang nababawasan ang kanilang populasyon dahil sa epekto ng kolonisasyon, maaaring dulot ng sakit, karanasan, diskriminasyon o sa pilitang pagpapaalis sa kanilang lupain. Ang kanilang pagiging tahimik at hindi pakikipag-usap sa iba ay maaaring sumisimbolo ng kanilang paglayo sa mga mananakop at sa lipunang hindi tumatanggap sa kanila. Pang-apat, dumating sila sa kanilang lugar na itinuturing na Lumang Bora Ground, ang sagradong lupain kung saan ginaganap ang mga sagradong seremonya at ritual. Para sa mga katutubo, ang lugar ay hindi lamang pag-aari kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura, kasaysayan at espiritualidad. Ito ang nagsisilbing ugat ng kanilang pagkakakilanlan, kaya naman ang pagbabalik nila sa lugar na ito ay nagpapakita ng kanilang matinding koneksyon at pagpapahalaga sa kanilang tradisyon. Panglima, ngayon dahil sa kolonisasyon, ang lugar ay okupado ng mga puti na gumagalaw na parang mga langgam. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, ang bansa ay nakukolonisa na ang dating sagradong lupain ay tinitirhan na ng mga puti o ang mga mananakop. Inilarawan silang gumagalaw na parang mga langgam, marami, abala at mabilis kumilos. Ang paghahambing na ito ay nagpapakita kung gaano kabilis at kalawak ang naging pag-angking ng mga mananakop sa mga lupain ng mga katutubo. Pang-anim, ang mga orihinal na naninirahan sa lupa ay itinuturing na mga dayuhan at ang lupain ay naging isang lugar ng basura. Dahil dito, ang mga orihinal na naninirahan sa lupa ay tila naging mga dayuhan sa sarili nilang bayan, isang napakalaking kabaliktaran na ang tunay na may-ari ng lupa ay siya pang tinuturing na hindi kabilang. Ang kanilang lupain ay hindi kinikilala bilang sagrado, kundi naging isang ordinaryong lugar at mas masaklap pa, naging lugar ng basura. Pang-pito, ang mga kolonisador ay sinasamantala ang pagkakataon upang higit pang isantabi at maliitin sila. Higit pa rito, sinasamantala at minamaliit ng mga mananakop ang mga katutubo. Maaari itong tumutukoy sa diskriminasyon, pang-aapi at hindi pagkilala sa kanilang karapatan bilang tao at bilang orihinal na may-ari ng lupain. Sa tula na inangkin ng mga mananakop sa kanilang lupa kasama ang mga sagradong lugar tulad ng Bora Ring kung saan ginanap ang kanilang mga seremonya. Sinasabi ng mga katutubo na sila ay tila mga dayuhan sa sarili nilang lupain, binibigyan din ng mga Makata ang tunay na may-ari ng lupa ay ang mga katutubo dahil sila ang unang naninirahan doon at malalim na tradisyon, kultura at paniniwala tulad ng korobore, mga batas ng tribo at mga kwento ng Dreamtime. Pinapakita ng tula ang pagkawala ng kanilang kultura at pagkakilanlan dahil sa kolonisasyon. Ang pamagat na "We are going" ay mga
nangangulugang unti-unti nang nawala ang kanilang lahi, kultura at paraan ng pamumuhay. Pangatlo, sila ang bukang liwayway na nagpoprotekta sa madilim na lawa, ang paghihiwalay ng tubig mula sa dagat at ang anino na dahan-dahang gumagalaw kapag humihina na ang apoy sa kampo. Ang bukang liwayway ay sumusimbolo sa pag-asa at bagong simula. Ang madilim na lawa naman ay maari sumisimbolo sa panganib o kalungkutan. Pinapakita nito na pinoprotektahan nila ang kanilang lupain at kultura. Ang aninong multo naman ay maaring tumutukoy sa mga espiritu ng ninuno o sa unting-unting pagkakawala ng kanilang tradisyon habang lumilipas ang panahon. Pang-anim, sinasabi ng Makata sa lahat ay nawala na. Ang mga gubat, pangaso, halakhakan, agila, emo, kanggaro, buraburig, at ang korabore. Tinutukoy nito ang mga laking pagkawala ng gaya ng damuhan or scrubs, likas na kagubatan o kapaligiran. Pangaso o tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Agila, emo, kanggaro, mga hayop na mahalaga sa kanyang kultura. Ang buraburing naman ay sagadong lugar para sa semonya. Burabure ay mga tradisyonal na mga nagtitipon na may sayaw at musika. Pinapakita nito na ang kanilang kultura, tradisyon at masayang pamumuhay ay unting-unting nawawala. Pang-pito, sa huli, sinasabi niya na rin mula sa kolonya, sabagkat unti-unti nilang nawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ay dahilan sa kolonisasyon, unti-unti nilang nawawala ang kanilang kultura, tradisyon at identidad. Maraming salamat sa pakikinig sa aming tinalakay na diskusyon ngayong gabi. Ito nga ulit ang ating leksyon tungkol sa Literature in Australia at Pacific na pinamagatang We Are Going na tula ni Odyero Nunukal.